Hello mga kapatid, magandang umaga po. Salamat sa Lord, nagkita tayo alas 9:41 ng umaga sa aking orasan. Salamat sa Lord. Salamat dahil bagamat mainit ay mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Tayo po'y magsimula. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin upang pag-usapan ang John chapter 8, 51 to 59 na ito ay makatulong sana sa amin ng mabuti. Kailangan namin ng salita niyo bilang guide sa maghapong ito. Salamat dahil kayo po'y napakabuting Diyos. Hindi ho kayo nagkukulang. Mihingi kami ng patnubay, Banal na Espiritu, sa mga oras na ito sa pag-aaral namin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa aking Bishop sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang umaga po sa lahat po ng inyong mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. Sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, dyan sa San Juan Nepomuceno, Parish Church sa Sumag. Father Nobles, ganoon din kay Father Egay. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa aking may bahay kay Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alani Grace. Ganoon din sa aking mother, si Mama Elsie, at yung aking mga kapatid dyan sa bahagi ng Rizal. At sa lahat ng mga CFD National, magandang umaga po dito sa CFD Bacolod, sa aming presidente, Christian Paul Gailan, at sa lahat ng aming mga opisyales, magandang umaga po. Diyan din sa Granada Unit, kay Bro Gerard Padoloso. Magandang umaga po sa lahat ng mga opisyales dyan sa Talok. Magandang umaga po sa inyo. Kay Bro Hamili at sa iba pa mga CFD natin. Magandang umaga rin kay Apple na ating partner na hindi ko nakakasama sa ngayon kasi nga yung schedule natin medyo hindi maganda. Diretso na po ako sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa John chapter 8, 51 to 59. Nasabi po rito sa wikang Banyaga, Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. The Jews said to him, Now we know that you have a demon. Now Abraham died, as did the prophets, and you say, If anyone keeps my word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, and the prophets died? Who do you claim to be? Now Jesus answered, If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say that he is your God. But you have not known him. I know him. If I said, I do not know him, I should be a liar like you. But I do know him, and I keep his word. Your father Abraham rejoiced that he was to see my day. He saw it and was glad. The Jews then said to him, You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Now Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. So they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Mga kapatid, maganda ho ito, yung binabanggit dito ni Apostle John.
Magandang umaga, Alan Janet, at dyan sa Hungary. God bless, kapatid, sa work, sa iyong pamilya sa Pilipinas. Dicky Kabantugan, maraming salamat po. God bless po sa inyong pamilya rin. May binanggit ang Panginoon dito sa talata pong 51 na ang sabi po doon ay sa Tagalog, ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. So Jesus put premium doon sa obedience. Obedience saan? Sa kanyang mga salita. Mga kapatid, sa ngayon wala na si Jesus dito sa mundo. Nasa langit kasama ang God the Father, kasama yung mga saints. Okay? Pero nung siya'y nasa lupa, ito yung kanyang promesa sa mga tao na may tamang kaugnayan po sa kanya. At siya po ay nagdidemand ng total obedience. Hindi sapat ang pananampalataya sa kanya. Ang tunay na kaligtasan ay ang pagyakap sa ating Panginoong Yesus, pagyakap sa aral ng simbahan. Pananampalataya plus obedience to God's will equals, sabihin na natin yung the price of obeying the will of God. Mapapabuti ang ating kalalagayan later on. Mga kapatid, mahalaga po ito ang sabi ng Panginoon na if anyone keeps my word. Now, sa Revised Standard Version, ito ay nasa present tense, di ho ba? Sa English na kung susundan mo. Whoever keeps, present tense. If we are keeping on following the precepts, the teachings of Jesus, bagamat si Kristo nung siya po ay umakyat sa langit, hindi po siya nag-iwan ng libro o ng Biblia. Ang iniwan ni Jesus ay ang simbahan. Pero dahil ang simbahan nauna at ang simbahan din ang nag-compile ng Biblia, at alam po natin yan. At hindi po yan sinasang-ayunan ng mga kaibigan natin protestante at mga evangelical. Magkagayon man, ang salita ng Diyos ay mahalaga sa atin. Isa sa mga tripod natin yan. Yung source ng ating authority, the sacred scriptures. That's number 1. Pangalawa, sacred tradition. Pangatlo, magisterium. Mga kapatid, importante dahil wala na ang Panginoon Diyos sa lupa ang naiwan ng simbahan at ang simbahan naman ang nagtuturo ng katotohanan. Mahalaga na isang tao sa Pilipinas ay maging bahagi ng simbahan na itinatag ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang simbahan lamang ang merong kapangyarihan o otoridad na magturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Lahat po ng mga sulpot na relihiyon o sekta sa Pilipinas ay mga illegitimate po yan. Hindi sila yung mga legit. Ang legit lang ho ay ang simbahang Katoliko. Kaya ho, no wonder patuloy po tayong inaatake ng mga nabanggit na sekta. Ang ibig ba sabihin nito ay hindi na tayo mamamatay, ang sasampalataya kay Jesus, ang magiging miyembro ng simbahan? Hindi po. Mararanasan natin yung kamatayan. Pero ang binabanggit dito, makakaiwas ka doon sa spiritual death, mga kapatid. Nasabi nga rito sa Ignatius Study Bible, binanggit dito, not that Jesus exempts believers from the experience of bodily death, but that He saves their souls from spiritual death by the gift of eternal life. Saan po tayo iniligtas ng Diyos? Doon po yung ating kaluluwa, iniligtas po doon sa spiritual na kamatayan, sa pagbibigay po sa atin ng buhay. Ayon po yan sa Roma 6:23. Ano po naging tugon ng mga tao rito, ng mga Hudyo? Inaalihan ka ng masamang demonyo. Sabi rin sa Tagalog, sigurado na kami na sinasaniban ka nga ng demonyo. Grabe, no?
Hindi nila matanggap yung katotohanang pinipresenta ng Panginoon at ang laging response lang ng mga Hudyo kapag napapakinggan nila si Jesus ay siya pa yung inaalihan ng masamang demonyo. Ang sabi nila si Abraham ay namatay at ganun din ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay ang sino mang sumusunod sa aral mo. Hindi kasi talaga nila naintindihan in the first place na yung kausap nila, yun na yung ipinangako Mesaya. Naghahanap sila ng ibang Mesaya. Parang mismatch sa kanila si Jesus. Mukhang hindi siya. Pero totoo, tayo na mga nasa simbahan ng Panginoon Diyos. Ang laki-laki ng pag-asa natin sa hinaharap na makapiling ang Diyos sapagkat tayo ay nagsusumikap na sumunod sa kanyang salita. Binabanggit pa rito, sabi ng Panginoon, if I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me. Sino ang nagbibigay papuri kay Jesus? Ang kanyang Ama. Sabi niya rito, of whom you say that He is your God. Na siyang sinasabi nyo na siya ay Diyos nyo rin. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi nyo siya kilala. Pero ako kilala ko siya. Kayo mga sinungaling, sabi ng Panginoon. Kilala ko siya. At na sinabi ng Lord, may relasyon ako sa Diyos, Ama, pero ako'y obedient sa kanyang salita. Yun po yung maganda mga kapatid. Tayo po ba ay obedient tayo sa salita ng sa ating Panginoon? Sana po. I should be a liar like you, but I do know Him and I keep His word. Mga kapatid, it's a personal relationship. Not only a personal relationship kasi tayo, community of believers tayo. Okay? Ang batang binibinyagan, ang sumasampalataya, hindi po yung bata, kundi yung magulang at ang simbahan. Kaya napaka-safe ang kaligtasan sa Katoliko sapagkat ang magulang ay sumasampalataya sa turo ng simbahan para sa kanyang anak na bibinyagan. Hindi makapag-decide yung bata, of course, para sa kanyang kaligtasan, pero ang gumagawa nito ay ang magulang. Kasabay nito yung kanyang pagyakap, paniniwala sa turo ng simbahan. Kaya inseparable yung pananampalataya ng isang tao, ng isang magulang. Inseparable po yan sa turo ng simbahan. Laging magkasama. Ang pananampalataya, si Jesus, ang turo ng simbahan. Lagi po talaga silang magkakasama, mga kapatid. Ano pa ang sinasabi rito? Ang sabi nila rito, sinasabi mo na hindi makikita ang kamatayan. Bakit? Ilang taon na ka na ba? Sabi ng mga Hudyo sa kanya. Wala ka pang 50 anyos, nauna ka kay Abraham. Baka kapatid, nung nagsasalita rito ang Panginoon Diyos, nasa early 30s. Okay? Nagsimula siyang magministeryo, 30 anyos. Siya po ay pinatay, 33. Doon din nagsimula yung simbahan po natin. Doon sa Pentecost, mga kapatid. Opo. Kaya itong bagay na ito na pinag-uusapan natin dito, makita natin dito na truly I say to you, sabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Now dito kiniklaim ni Jesus na siya ay nauna kay Abraham. Bakit siya nauna? Hindi naman kasi created being si Jesus. Naandun na ang Trinity. Ang Trinity po ang creator ng lahat ng bagay except kasalanan, mga kapatid. Hindi po ang Diyos ang nag-create ng kasalanan. Tao po, mga kapatid. At si Abraham ay created lang ito ng Diyos. May pinagmulan si Abraham. Hindi po ba? Kaya mapapansin nyo doon sa mga covenant sa lumang tipan ay yung unang covenant ay Adamic kay Adan, tapos yan Noahic, Noah,
Noahic covenant, tapos yan Abrahamic, tapos Davidic, tapos yung New Testament covenant. So may 5 po yan na covenants. Yan po ay initiative ng Diyos. Siya ay nakipagkasundo. Tayo wala tayong capacity makapagkasundo kasi makasalanan ng tao in the first place. Si Adan saka si Eva, they fell. Nagkasala po sila and they were expelled doon sa Garden of Eden at may mga consequence na nangyari. Ang sinasabi lang dito na si Abraham ay nauna pa si Jesus. Si Jesus ay ikalawang persona doon sa Trinity. Kaya tama lang yung claim dito ni Jesus na before Abraham was, I am. Mga kapatid. May binanggit ho dito, nakalimutan kong banggitin natin sa verse 56. Ang sabi po doon, your father Abraham rejoiced that he was to see my day. He saw it and was glad. Ano po yung ibig sabihin ng verse 56 na your father Abraham rejoiced, past tense, that he was to see my day. Noong unang panahon pa pala may my day na, di ba? Sa atin, di ba, pag sinabi natin, my day mo naman ako, di ba? Parang pasisikatin mo siya sa araw na to ng Huwebes, no? Pero noon pala may my day na. Opo, sabi kasi dito, your father Abraham rejoiced that he was to see my day. He saw it and was glad. Ano pong ibig sabihin ng parirala o yung praise na to see my day? Now, ayon po rito sa Ignatius Catholic Study Bible, ay maaaring ito daw po ay tumukoy doon sa pangyayari sa Genesis chapter 22, verses 1 to 18, na kung saan, una, when Abraham nearly sacrificed Isaac as a holocaust, di ba? Nakita niyo yung kwento ron na papatay na ni Abraham si Isaac pero sabi na anghel, wag. Tapos merong 1 gram na naging pampalit doon instead na si Isaac yung papatayin. So na kuha niya uli ang kanyang anak. Parang ito po ay preview na kung saan ang God the Father ay pinadala niya si Jesus sa lupa. Yun naman po ay talagang pinatay naman yung ipinadala ng God the Father na si Jesus. Pero after 3 days, he rose again from the dead. Bumalik din po si Jesus doon sa langit. Pangalawa, ang sabi rito sa commentary dito, in response to this act of faith, Yahweh rewarded Abraham with a sworn covenant promise na yung kanyang magiging descendant ay would arise and bless all nations, mga kapatid. Now, this oath is fulfilled in the dying and rising of Jesus, who offers blessings to every nation. Kaya ang lahat na nangyari sa lumang tipan in fulfillment sa ating Panginoong Yesus. At ang karamihan ng mga prophecies in the Old Testament ay naganap na sa panahon po natin. Meron na lang iilang mga bagay ang inaantay natin, lalo na yung binabanggit doon sa Book of Revelation, mga kapatid. Sabi sa uling talata, so they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. So ano ang mapapala natin sa ating pinag-uusapan ngayon? Ano ang mga biblical principles na pwede natin mahango mula rito sa ating pinag-uusapan? Una, mga kapatid, patuloy yung invitation ng Diyos na patuloy tayo maging masunurin sa kanyang salita. Mga kapatid, yung Catechism of the Catholic Church ay guide ho natin yan. Ang Biblia ay guide natin. Ang turo ng simbahan ay guide natin.
aanhin mo ang turo ng simbahan, aanhin mo ang Biblia, aanhin mo yung Catechism of the Catholic Church kung wala tayong desire personally bilang Katoliko na sumunod. Hindi ba't wala ring kwenta? Ano kung kayo po'y katekista? Ano kung kayo po ay nagsiserve doon sa altar, may mga anak kayo? Ano po kung marami tayong apostolate na sinasamahan? Kung wala naman tayong desire to follow Jesus closely, walang saysay ang lahat. Because God demanded or God demands our total obedience sa Kanya. It's good to have your Bible. It's good to have your catechism. It's good to have yung mga training, equipping na binibigay sa atin ng mga bishops natin, ng mga kaparian natin, at ng iba't iba pa na mga posibleng magturo sa atin. Pero basically, ang gusto ng Lord sa atin ay magkaroon tayo ng desire to really follow Jesus. Hindi mo makita si Jesus di ba? Pero yung presensya niya pwedeng maramdaman. Kaya nga mahalaga sa atin sa mga nasa simbahan, ang mga bishops natin, kaparian, mga deacons natin at mga nagsiserve sa loob ng parokya ay sama-sama tayo na meron tayong desire to really know Jesus more intimately. Sa isang relasyon, mahalaga yung may panahon tayo, meron tayong commitment to know each other. Hindi po totoo na kapag mag-asawa ka na, kilala mo na yung asawa mo, no. It takes a lot of years kasi may mga sekreto yan sa marriage na nadidiscover mo lang daan-dahan Hindi naman isang bagsak yan na pinakita ng Mr. mo at Mrs. mo yung ugali nila. Hindi Marami ka pang nadidiscover hanggang sa tumanda na po kayo. Saka may mga sekreto pa pala siya na hindi pa niya lahat ibinubuhos yun. Dahan-dahan po yun. Opo. Pero ang point, tayo ay nasa isang relasyon. Ito tayong community of believers. We are called the people of God. Tayo mga Katoliko. So, ang expectation ng Lord sa atin, mabigat. Ano expect ng Lord sa atin? Na tayo ay meron tayong pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid. Pangalawa, mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin sa ating kapwa. Katulad ng ginawa ng mga Jews kay Jesus. Mantakin mo sabihin nila na inaalihan ka ng demonyo. Dahil ba sa pagsasabi ng totoo ni Jesus, ang may paratang kagad sila na demon-possessed kagad si Jesus? Hindi ba? Sinabi nila, inaaniban ka ng demonyo. Tapos ang sabi nila, bata ka pa, sabi mo, mas nauna ka kay Abraham. Early 30s lang si Jesus nung mga panahon na ito Nung nagsasalita siya rito, early 30s lang. 33 siya namatay. Tayo mga kausap niya, mga 50s na ata yun mahigit. Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Baka humapano tayo. Apo, mahalaga po yun. Pangatlo na pwede nating rito. Ang turo ng simbahan patungkol kay Jesus, siya po ay Diyos. Hindi siya merely human na katulad natin. Siya po ay 100% divine. Siya po ay 100% human. Jesus is a divine person. Doktrina yan na simbahan. Member po siya ng Trinity. Opo, hindi po siya created being katulad ng sinasabi ng mga sekta sa Pilipinas. Hindi po siya nilalang. Siya po ang lumalang. Siya po ay co-creator with the Father and with the Holy Spirit, ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung Savior, si Jesus. Tayo po ay magbibigay sulit sa Panginoon later on. Pag namatay ka, haharap ka sa Panginoong Hesus. Magbibigay sulit po tayo. So, ano sinasabi ni Brad Calix sa umagang ito? Mga kapatid, I'd like to challenge you as a Catholic. Importante po na seryosohin natin yung ating pagiging Katoliko. Huwag kayong maglaro. Hindi tayo nasa laro. Ang sabi ni Pablo, tayo ay nasa isang paligsahan. Tumakbo tayo lahat.
with endurance. Kung tayo ay atleta, anong ina-expect sa isang atleta? Meron tayong continuous training. Pangalawa, may mindset ka na mananalo ka sa laban. Wala hong atleta na nagsasanay para matalo. Hindi ho, kinukondisyon mo yung mindset mo na dahil sobra yung training mo, sobra yung disiplina, at mananalo ka sa dulo. Importante ho yun bilang Katoliko. Seryosohin natin yung pagiging Katoliko para ho maniwala sa atin ang mga Protestante. Para maniwala yung mga evangelical sa atin na tayo pala mga Katoliko ay po pwede maging seryoso sa pananampalataya kay Jesus. Pangalawa, mga kapatid, mahalaga po sa atin, meron tayong personal desire to really become a follower of Jesus. Are you a follower of Jesus? O tagasunod ka ng pari mo? Secondary lang ho yun. Dapat ang susundan natin talaga sa ating pananampalataya ang ating Panginoong Hesus. Gamit nating guide ang kanyang salita, ang sacred tradition, at ang binabanggit natin kanina na magisterium. Yan po yung tripod ng ating authority tayo bilang mga Katoliko. As we prepare sa Lenten season, mga kapatid, ay papasok na ho tayo sa Semana Santa at I hope nakapag-prepare na po tayo ng dahan-dahan dahil seryoso ho itong Lenten season. Sa Katoliko lang naman ito di ba? Yung ganito. Marami tayong preparasyon ng ating isipan at puso. At taon-taon, inaalaala ho natin kaya nga tayo may Semana Santa na siniseryoso natin na taon-taon yan, na yung ginawang sakripisyo ni Jesus cannot be compared sa mga sacrifices na ginagawa natin sa panahon na ito. Na hindi ho tayo naniniwala na taon-taon namamatay ang Diyos. Hindi ho, ginugunita lang ho natin. Ginugunita lang ho natin. At yung paraan ng paggunita natin sa kamatayan ng Panginoong Hesus ay sagradong bagay po yon. That's why ini-encourage po tayo ng simbahan, ng ating mga bishops, ng ating mga kaparian, na magkaroon tayo ng pribadong paghahanda itong Semana Santa. Never mind kung ano sasabihin ng mga ibang sekta sa atin. Basta ang mahalaga, nagjo-join ka sa ginagawa natin taon-taon dahil seryoso ka. Dahil ang ginawa ng Panginoong Hesus ay isang seryoso at sagradong bagay para sa atin. Ang God the Father yung nag-initiate ng kaligtasan by sending His own Son, Jesus Christ, who died in our place, si Jesus Christ. Kaya yung sakripisyo ng Panginoon ay hindi pwedeng ikumpara sa mga pansamantala na sakripisyo natin sa ating pamilya, sa ating karamdaman, sa iba't ibang relasyon, sa ating kapwa. Hindi pwede ikumpara yung sakripisyo ng Panginoong Hesus. Ang tawag po dyan ng mga theologian ay nagkaroon po ng The Great Exchange. Apo. Imbis na tayo ang mapako sa krus, inako ni Jesus ang lahat. Para ba sinabi niya, ako na lang dyan sa parusa, hindi yung mga nilikha ko. Ako na lang ang mamamatay para sa kanila. Kaya ho, seryosohin natin to mga kapatid. Ipanalangin niyo po si Brad Calix sapagkat mamaya po ay magpapa-therapy ho tayo sa Corazon Locsin kasi meron akong regular therapy sa aking karamdaman. Papapasin nyo yung broadcast natin, nagiging irregular yung oras, dahil nahihirapan ako, yung aking buong katawan ay talagang sumasakit po talaga. Nakadepende na ang broadcast sa sitwasyon ng pangatawan ni Brad Calix, kaya nagpasya tayo na sumailalim sa therapy sa ospital ng regular. Once a week po ako dyan, 1 oras pagdasal ho ninyo, hirap na hirap ako. Even sa paglalakad, okay lang ako pa nakaupo, nagsasalita, wala naman akong problema dyan.
Pag kumakain, wala akong problema. Pero pag tatayo na ako dito sa mesa, pa ako'y maglalakad, buti may motor tayo, no? Hindi tayo masyado nahihirapan sa mga lakad-lakad natin. Pero medyo hirap ako, no, sa aking pagtulog. Hindi ko alam kung saan ako babaling, kaliwa, kanan. Talagang masakit ho yung aking buong katawan. So ipanalangin ho natin na sa kabila nito ay magawa ko yung ipinapagawa ng Lord sa akin, which is yung patuloy na makapag-broadcast ho ng salita ng Diyos sa mga kasama ko na Katoliko nationwide at sa labas ng bansa. Mga kapatid, hindi ko alam kung matutuloy tayo mamaya sa ating usapang Katolisismo kada gabi. Pero subukan po natin. Basta nakita nyo ako ng mga alas 8 or alas 9, okay ho yan. Pero beyond 10 o'clock ng gabi, malabo ho. Pwedeng mas maaga, depende ho. Pero hindi ako sigurado. Dahil nga po sa sitwasyon ko. Ipagdasal yung patuloy si Mrs. sa kanyang sitwasyon. Challenging po talaga ito sa amin, yung sitwasyon ni Mrs. Pagdasal po natin yung kalooban ng Lord para sa kanya. Buti ho, bakasyon na. Si Mrs. ay siya po ay naka-on leave without pay, no, sa school. So alam niyo naman ang ibig siguro niyan sabihin, siya po ay on leave without pay. Simula po na siya na-confine noong March 4 at hanggang April 15. So pag-pray po natin medyo ano po yan, no? Pero maasa kami sa Panginoon, sa kanyang provision. At naniniwala po kami sa inyong pananalangin para po sa amin ay magagawa po natin yung kalooban ng Diyos. Suportahan niyo pong patuloy ang YouTube channel ni Brad Calix. Tayo po ay merong YouTube channel na State of Grace TV. Opo. Please subscribe, paki-share to sa ating mga tropang Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Opo. Kung meron po kayong gusto o ng mga naghahanap kayo ng mga t-shirts na Catholic design, ang grupo ho namin ay may ginawa po dyan ang Catholic Faith Defenders ay meron pong mga nagawa na ng mga items. Maaari po kayong bumisita sa aming Facebook page, page ng Catholic Merchandise po. At nandun po yung mga items at bahala na po kayong mamili doon. Yung proceeds po dyan, yung bahagi ng kikitain po, ay napupunta ho yan sa operational expenses namin. Nagpupunta kami sa iba't ibang syudad sa Negros para mag-conduct ng mga training patungkol sa Catholic Faith Defenders po. Diyan po yan mapupunta, kaya pasyalan po din kayo doon. Sige, maganda umaga, Bro Harvey Angke. Siya po yung aming Vice President sa CFD sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga sa iyong pamilya, bro. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Magandang umaga, bro. God bless sa work. Kay Jermeline Honasan Balahadya sa San Pedro, Laguna. Maraming salamat. Si Miss Lea Navarro ng DYBS. Magandang umaga, ma'am. God bless po sa buong tropa natin dyan sa DYBS, sa ating mahusay at masipag na station manager, Pastor Chester Elias, at sa buong tropa ho natin. Maraming salamat. Daniel Terb Iliorda Alvarado, maraming salamat. Joseph Anyabiesa, salamat. Robert Salvador, maraming salamat po. Aika Ekat, Atia Montejo, maraming salamat po. Raydan Garcia, magandang umaga po, Brad Calix. Salamat sa pagpapalaganap ng magandang balita at katotohanan. Diki Kabantugan, salamat po. So far, yun lang nakita ko. Si Mrs. nandito rin. Sa kapatid na sa Japan okay, nandito rin. Okay. Maraming salamat po.
Sabi ni Joseph Anyabiesa, Pastor, subukan mo maglakad-lakad araw-araw na nakapaa sa daanan na may kaunting bato-bato para sa kalusugan mo kahit 15 minutes lang araw-araw. Yan yung problema ko eh. Parang wala akong time maglakad kasi pagkagising ko at try ko mag-inat-inat kasi mamaya babatakin na naman yung aking paa eh. Bahagi ng therapy po, talaga hirap na hirap ako. Sumisigaw ako ron sa therapy na clinic. Naglalakad naman ho ako pero normal na lakad pag bumibili ako ng ulam sa kapitbahay namin. Yun lang ho yung lakad ko. Liban doon, pag nagigib ako ng tubig, naglalaba, yun lang yung exercise ko eh. Yung mga manual na paglalaba. Pero kanyo, lakad ako 15 minutes, hindi ho, talaga nakamotor ako. Pag medyo pupunta ako ng palengke, malapit lang naman, mga half kilometer lang yung palengke rito sa bahay sa Sumag eh. Pero hindi ako naglalakad kasi nahihirapan po ako maglakad po. Nakakahiyamang aminin, ako po ay overweight sa aking edad na 54. Kaya imagine nyo, pag naglalakad ako, nahihirapan po talaga ako. Maganda suggestion po. Maganda po yan, no? Yung para doon sa bye-bye, naglalakad ka ron, nakayapa ka lang, ano? Oo, medyo, maganda po yan. Susubukan po natin yan. Opo. Bigyan nyo lang po ako ng panahon gawin yan. Okay. Nakakatawa kasi yung mga tropa natin dito sa, hindi lang nakikinig sa word eh. May mga pakialam talaga kay Brad Calix sa kalusugan eh. Opo. Kung pagalitan nyo ko sa, pribado ah. Tumatanggap naman tayo ng correction pero do it in a private way. Wag dito sa online na nakikinig naman po tayo. Salamat po Bro Joseph sa at yung tropa natin na matagal na si Pastor Obe Tawaaw dyan sa Taipei. Kasama ko to sa Navigators eh. Oo. Maraming salamat Pastor Obe Tawaaw. God bless sa inyong ministry dyan sa Taipei ha. Isa po ito sa mga may respeto sa akin desisyon ng magkatoliko. Etong matagal ko na tong kaibigan. Way back 1986. Schoolmate ko to sa Ramon Magsaysay Cubao High School dyan sa Quezon City. So kilalang kilala niya ako at he was surprised na magdesisyon ako na magkatoliko. But nevertheless, as a friend na matagal na sa Navigators pa, wala lang. Sabi lang sa akin ni Pastor Obe Tawaaw, sinasambahan kita sa iyong panibagong journey. Yan. Katulad ng binabanggit ng aming station manager sa DYBS, may pagrespeto sa akin desisyon. At yun po yung hinahanap ni Brad Calix. Yan yung mga tunay na mga kaibigan. Hindi nila ako hinatulan sa akin desisyon, kundi nirespeto nila ako. At yun po ang sukatan ng pagiging magkaibigan, merong respeto. Alright, meron pa ba? Baka may nakakaligtaan po ako, sandali lang po mga kapatid ha. Wala na. Sige po, patuloy nyo kami pagdasal mga kapatid sa pangkalusugan na hindi po talaga biro yung sitwasyon. At alam ko kayo rin ho, marami tayong pwedeng ipagdasal sa bawat isa. At sana nga po ay samahan tayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa magang ito. Masaya kami dahil napag-usapan namin saglit ang binanggit dito sa John chapter 8, 51 to 59, na ang sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, whoever keeps my word will never see death. Bagamat hindi siya naintindihan ng kanyang mga kausap, lumabas pa nga na siya po ay inaalihan ng demonyo at marami silang sinabing di maganda sa Panginoon, pero tinanggap lahat yun ng Panginoon. Bagamat nakakalungkot yung eksena na hindi sila naniniwala kay Jesus. Sana kami mga Katoliko sa Pilipinas ay maging patuloy yung aming pananampalataya kay Jesus sa kanyang salita at sa turo ng simbahan. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos ay sana matutunan namin lahat. Hindi pa huli ang lahat na
maging seryoso kaming follower ni Jesus sa Pilipinas. Alam ko majority rin ng mga Katoliko ay napupunta sa iba't ibang mga bagay-bagay, sa mga bisyo, sa mga hindi magandang mga ginagawa, pero nananatili ang imbitasyon ng Panginoon para sa kanila na magbalik loob. Tulungan niyo ho kami ang broadcast na ito na makatulong sa mga kapatiran na magbalik loob sa Panginoong Hesus. Seryosohin ang pagiging Kristiyano. Paghandaan namin itong Semana Santa na ito. Taon-taon na lang namin itong inaalala at sana nga ho sa tuwing aalalahanin namin ito ay makatulong ito ng pribado sa aming pananampalataya at sa aming pamilya na magkakaroon din kami ng pagbabago personal habang ginagawa po namin ito. Kami lumalapit po sa inyong kahabagan sa mga sandaling ito. At sa tulong ninyo, Birheng Maria, na ina ng simbahan, ipanalangin niyo po kami. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo aking therapy sa hapon at hinihiling po namin ang inyong gabay. Maraming salamat po sa mga kapatiran na patuloy na nagdadasal para sa amin. Pinagdadasal ho namin ang nanay ni Apple na nasa ospital. Kahabagan niyo po siya. Aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Maraming salamat po sa gagawin niyong milagro. Nag-aantay pa rin ho kami ng inyong kalooban, pero ang mas gusto ho namin yung kalooban ninyo para kay Mrs. at sa nanay ni Apple. Lord, salamat po sa time na ito. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Gusto ko lang batiin lahat ng mga may kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po sa inyo. Hindi ko mabanggit ang inyong pangalan. And probably may mga couples po tayo na nagse-celebrate ito ng kanilang wedding anniversary. A blessed wedding anniversary po sa inyo, mga kapatid. Pakishare po yung ating video. Salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.